Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to is ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 18, 2024. At 7 araw na lang, Pasko na. Grabe naman yan, ang bilis ng panahon. Na kaya naman ngayon pa lang binabati ko na kayo ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. At ngayong araw ay special mga kababayan para sa akin sapagkat sa araw na ito, December 18, ay pinagdiriwang ko ang aking kaarawan. Happy birthday to me! Ayan mga kababayan, nadagdagan na naman ang ating edad pero syempre salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya, salamat sa pag-iingat, sa proteksyon, at syempre salamat sa inyo, sa lahat po ng subscribers ng Batang Maynila to It's. Wala po tayo dito kung wala ang mga kayo po, mga sumusubaybay dito po sa ating YouTube channel na Batang Maynila to It's. Maraming salamat po sa inyo. At dun po sa mga gusto magpadala ng in-kind, tumatanggap po tayo ng GCash mga kapal na mukha. Ilalagay ko yung GCash ko dyan sa comment section. Mga gusto nyo pong magregalo, tumatanggap ako kahit house and lot, kaya brand new car, o kaya iPhone 16. Grabe, kapal na mukha, kapal na mukha. Grabe naman yan. Minsan lang naman tayo mag-birthday, so bahala na po kayo. Basta ako, magsiselebrate ako hanggat gusto ko. Ayan mga kababayan. Okay, so serious topic tayo ngayon mga kababayan. Ito, sabi po ni Presidente Bongbong Marcos, hindi pala, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito po yung Executive Secretary, kung talaga yung nasa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, ngayong araw na ito ay hindi matutuloy ang paglalagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Appropriations Act. Mga kababayan, nakaschedule po yan pirmahan sa December 20, araw ng Biyernes, pero hindi po yan matutuloy. Ayan mga kababayan, o bakit daw? O para mabigyan ng sapat na panahon ang Pangulo na busisiin at himayin ang mga nilalaman ng General Appropriations Act sa paglalaan ng 6.5 trillion national budget para sa susunod na taon. Sabi ni Bersamin, the ongoing assessment is being led by the President himself in consultation with the heads of major departments. Ayan mga kababayan. Paglagda ni PBBM sa 2025 national budget hindi matutuloy sa December 20. The scheduled signing of the General Appropriations Act on December 20 will not push through to allow more time for a rigorous and exhaustive review of a measure that will determine the course of the nation for the next year, ayon sa statement ni Bersamin. Ayan mga kababayan, kasi alam nyo, ang dami pong nananawagan na ayusin muna yung budget pag-usapan. Si Amy Marcos nga, di ba, nanawagan, sabi ni Amy Marcos kay PBBM dito sa kanyang nakababatang kapatid na ipagpaliban muna ang paglagda dito nga po sa GAA dahil marami di umano itong butas na dapat resolbahin upang matiyak na hindi maabos ang paggamit ng pondo ng bayan. Kasi sabi ni Amy Marcos, maraming sumusuway na kay Presidente Marcos at inaabuso nila ito nga kanila mga kapangyarihan at para bang hindi nasusunod na yung gusto ni Presidente kundi yung gusto ng mga taong nakapaligid kay Presidente. Kaya sabi ni Amy Marcos, Tol, huwag mo munang pirmahan yan kasi baka mapahama ka. Yung sabi ni Amy Marcos. Sabi naman ni Bersamin, while we cannot yet announce the date of the signing, we can now confirm that certain items and provisions of the national budget will be vetoed in the interest of public welfare to conform with the fiscal program and in compliance with the laws. So asahan natin mga kababayan na ilan po doon sa provision ng national budget ang vetoed. Ibig sabihin, hindi po aprubahan. Yung certain provisions doon, may mga provisions. Kasi ang mga mga pinag-uusapan doon yung budget ng DepEd,
Kasi may tinanggal sa budget ng DepEd, sabi nila, ibalik daw. Tapos yung budget ng PhilHealth, o sabi nila, bakit walang subsidy ang PhilHealth? Pero pinaliwanag yan, mga kababayan, na mismo nung pinuno ng PhilHealth at maging ang sekretary ng DOH. At basta marami po ang mababago diyan po sa sa budget. Kaya naman gusto mo ng pag-aralan ito ng presidente para walang masabi at para kasi importante kasi mga kababayan, ang taong bayan eh. Hindi porke presidente ka, ikaw ang nandyan sa pwesto kung ano gusto mo, yun ang gagawin mo. Kung ano yung gusto na nakapaligid sa'yo, yun ang gagawin mo. Hindi kinakailangan mong pakinggan ang hinanaing ng taong bayan. Yan po ang importante. Kaya maganda na pag-aralan muna. Bagamat, ito nga si mga kababayan, Chis Escudero itong si Chis Escudero ay nireject po itong panawagan urging President Marcos to undo the bicameral conference committee's move reducing the budget of the Department of Education kasi binabaan nga po nila yung budget next year. Noting that the agency's dismal fund utilization left more than 36.1 billion in unused funds for its computerization program. Escudero, who formerly headed the Senate Finance Committee, said there was no need for Marcos to veto certain provisions of the 6.352 trillion 2025 General Appropriations Bill which the Senate and the House of Representatives both ratified on December 11. Ang sinasabi ni Chis Escudero, wag nang ibito kasi yung palpak na utilization ng pondo ng DepEd nung nakaraan ay nag-iwan po ng 36.1 billion. Kasi humihingi pa to ng etong DepEd ng 10 billion. So, sobra-sobra pa yung pera nila. Kaya hindi kinakailangang i-veto ni Presidente Marcos itong provision dito po sa DepEd. So, ayan, nabawasan na yung dapat i-veto. So, yan po yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Pero ang presidente pa rin po ang masusunod, mga kababayan. Nasa sa kanya ngayon ang bola kung ano ang kanyang i-veto at kung ano ang kanyang pipirmahan dyan po sa General Appropriations Bill na dapat ay pipirmahan ngayong Biyernes pero hindi po matutuloy dahil kinakailangan pang pag-aralan. Siguro titingnan nila yung sa PhilHealth at sa mga iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagrereklamo tungkol sa kanilang budget. Pero sana yung sa Office of the Vice President, huwag nyo nang pansinin yan. Kasi wala rin naman mangyari, hindi naman nagtatrabaho. Tama na yung baka makasweldo sila ng 1 taon pero yung bibigyan mo pa ng additional budget tapos ang gagawin lang ay sisiraan ng gobyerno, hindi nila deserve na mabigyan ng additional budget. Kaya mo umiyak si Bato de la Rosa. Kaya mo magngangak-ngak yan si Bato de la Rosa. Isa rin yan Sayang lang pinapasahod ng taong bayan dyan Okay, pero mga kababayan ito talaga mga DD shit Etong mga DD shit talaga. Kahit anong gawin ng gobyerno, kasi meron pong isang DD shit, ito pong si Kati Binag, mga kababayan, ay may pinost. Pero mga kababayan, bago ko ituloy, meron lang ako isisingit. Singit ko lang mga kababayan. Diyan po sa lungsod ng Maynila, kasi Pasko na mga kababayan, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng mga gift box at matindi na ito mga kababayan ay namigay po sila, ibibigay na po ang senior citizen allowance at hindi po 500. Ginawa na pong 1,000. O saan ka pa? Dati 500 lang, ngayon 1,000 na ang senior citizens allowance mga kababayan at ibibigay na po mamaya. Pakinggan natin itong pagbati ni Mayor Hani Lacuna dyan po sa isang barangay dyan po sa lungsod ng Maynila. Hi! Ang bilis Hello! Ito po ako sa likuran. Magandang umaga. Ang ganda naman ang ngiti mo ngayong umaga. Ay, thank you, Mami. Kasi special po kayo. Alam niyo, mga mamit natin, special po talaga. Napansin po namin ni Vice Yul, habang naglilibot po kami sa napakaraming Christmas party na napunta namin. Puro Christmas party ng mga senior. Oo. Akala ko pa naman ang Pasko ay para sa mga bata. Hindi na pala.
para sa mga young at heart na ngayon. Kasi ganyan po kayo pinapahalagahan ng inyong barangay at ng inyong pamahalaan. Kaya ngayong umaga, special pa rin po ang regalo namin sa inyo. Diba? At balita ko, simula na rin ang payout mo. Kayo na rin. Masusikigit kayo talaga. Balato naman. Lalo na next year. Magkano na? 1,000 na. Yay! Masaya din ako. Kasi makakatanggap na din ako ng 1,000 next year eh. Kala nyo kayo lang? Kasama na ako dyan, kaya nga tinaasa namin eh. Wala ka lang. Dahil po yan ang hiniling nyo. Kung ano pong hiniling nyo, yun po ang gagawin namin. Kasama ang Konseho ng Maynila. Pero ngayong umaga, masaya po kami sa inyo. Gusto lang po namin bumati ng isang umaasenso kapaskuhan and a Happy New Year. Magandang umaga! Muli po, maraming salamat. Okay, so yan po, tuwan-tuwa po ang ating mga lolo't lola o sapagkat from 500 naging 1,000 na po ang senior citizens allowance. Ayan. At syempre, karagdagan po dun sa dun sa kanilang mga gift boxes, ibibigay na po yung allowance sila. So pandagdag din po yan sa kanilang mga handa. Alright, so congratulations po kay Mayor Rani Lacuna at kay Mayor Yul Serbo. Ngayon pala, paalala ko na sa mga batang Maynila. Alam niyo, ito pong si Mayor Rani Lacuna at si Vice Mayor Yul Serbo ay suportado po ng gobyerno ng national government. Kaya hindi po sila nahihirapang magbigay ng tulong sa kanilang mga constituents kasi makakalapit po sila sa national government. Kaya piliin po natin na magiging mayor, vice mayor, ang maglilingkod po dyan sa Maynila ay yung po talagang suportado ang gobyerno at sinusuportahan ng gobyerno. Wag po tayo kumampi dun sa grupo na kung saan kinakalaban nila ang gobyerno. Kasi kapag kalaban ka ng gobyerno, wag mo nang asahan na ikaw ay aalalayan ng national government. Ganyan po, politika po yan. Wag na po tayo maglokohan. Real talk lang po. Kapag ikaw ay malapit malapit ka sa kitchen, automatic marami kang pagkain. Parang ganun din po yung real talk. Kung na tayo maglokohan, baka sabihin ng iba, sobra naman yan, ganyan ba yan? Ganyan po talaga. Ganyan po talaga politika. Kaya kapag ikaw ay kinakalaban mo ang national government, huwag ka nang umasang nga. Kaya yung grupo na nakalaban ng administrasyon, yung mga ibang mga kandidato nila, mga alam nyo na sumisigaw ng bongbong resign, bongbong bangag, huwag nyo pong tangkilikin. Ang tangkilikin nyo po ay ang sumusuporta sa gobyerno. Parang tayo po, kasi tayo po ay pro-government. Hindi po tayo kahit kailan susuporta sa mga sumisira sa gobyerno at gustong agawin ang kapangyarihan sa gobyerno. Kaya honey yul po tayo sa 2025 mga kababayan ha. Okay. So balik na tayo. Dito po sa sa gagawing tawag doon, hindi mo na pagpirma. Marami po siguradong matutuwa dito. Ito lang ang hindi natuwa, si Cathy Binag. Eto mga kababayan, tingnan niyo yung post niya. Etong si Cathy Binag ay certified DD shit. Eto mga kababayan hindi na pinirmahan. Kasi nagsisigawan sila, ginagamit nila tong issue. Itong ating gobyerno, talaga na mga hindi para sa tao. Yung PhilHealth binawasan. Hindi binigyan ng budget ang PhilHealth. Hindi naman hindi binigyan ng subsidy po 'yan. Pero hindi naman po ibig sabihin habang buhay na hindi nabibigyan. Kasi po, ayan na hindi binigyan ng subsidy kasi ang dami na pong pera bilyon-bilyones na Kung nanood kayo nung hearing kahapon po diyan sa House of Representatives, binabanatan nila yung PhilHealth mismo Alam nyo ba kung nasaan napunta yung pera ng PhilHealth? Ininvest ininvest. Imbis na itulong sa mga tao, ininvest. Kaya ang pukpukin ninyo, etong pamunuan ng PhilHealth. Hindi po yung gumagawa ng budget sa PhilHealth. Ang ginawa kasi netong nung happy nila, ang ginawa ininvest ng ininvest. Pinakita yung pera, pinatubo ng pinatubo para lumaki. Hindi yun nga ang problema. Kaya sabi mismo ni chairperson na Joel Chua,
Baguhin nyo yung sistema nyo na yan. Dapat ang nakikinabang ay yung may mga sakit, yung mga taong bayan. Ibigay nyo yung pera sa nangangailangan, sa healthcare. Ang ginawa kasi nito, puro invest ng invest. So, hindi po problema ang pera sa PhilHealth. Napakarami pong pera ng PhilHealth. Ang mali lang po talaga, at gusto nila na ngayon baguhin, sabi nila babaguhin nila, yung pag-utilize ng pondo. Ito pala, investor pala itong humahawak sa kanila ngayon. Kaya, invest ng invest. Doon po kayo magalit. Hindi po sa kongreso. Kaya, babaguhin nila. Kasi sa totoo lang, napakaliit po ng natatanggap natin tulong sa PhilHealth. Kaya dapat baguhin yan. Yan po ang problema sa PhilHealth, hindi po yung pondo. Ang dami pong pondo. Kaya yung mga iyakin dyan, na sinasabi nila na inapi ang PhilHealth, inapi ang mga mamamayan, hindi po. Ang dami pong pera ng PhilHealth. Dapat lang talaga, magaling talaga yung umahawak po dyan sa PhilHealth. Kasi parang sablay parang sablay po. Yung, sino ba yan? Si Ledesma ba yan? Palpak po Sa tingin ko mga kababayan, base doon sa narinig ko sa hearing, hindi niya po inaayos yung kanyang Pero sabi naman niya, ayusin niya. Ewan ko lang kasi nakita na unahin mo yung taong bayan, wag yung invest ka ng invest. Besit ka. Okay, ito mga kababayan, hindi na pipirma ng Presidente Marcos. Marami po matutuwa, lalo-lalo na si Amy Marcos kasi nga pag-iisipan maigi, maraming ibibito. Ang hindi lang natawa si Cathy Binag. Kasi ito si Cathy Binag, hindi naman talaga matutuwa kahit anong gawin ng gobyerno kasi ito talagang kontra sa gobyerno. Sabi nga sa inyo ang gobyerno para kay Cathy Binag, mali lahat ang ginagawa. Pero si Duterte, laging tama. Walang ginagawang mali ang mga DD shit. Pero itong admin, lahat mali. Kaya nga ito, hindi pipirmahan pero sabi niya, kapag addict talaga, lakas mag-trip, pati budget, nagdrama, mag-vito na naman para maging bida. Hindi nga mga abnormal din to Hindi tuloy, ano gagawin ng presidente? Hindi niya alam kung saan ilalagay. Pinakinggan na nga Hindi na nga pipirmahan Nagreklamo ka pa rin. Ano ba talaga, Cathy Binag? Sabog ka ba? Lakas tama ka ha? Lakas tama ka talaga, Cathy Binag, sa totoo lang Tapos kung magsalita ka, sinasabi mo born again Christian ka. May born again Christian ba na ganyan?